Lanao del Sur. Representative Zia Alonto Adjong. For today's first question, we have Bibian Gulia from ABS-CBN. Go ahead. This is from DepEd alone. Apo. Loan. Kasama po ba dun si Cocoy Villamin sa 677 and doon sa 405 na no records with the PSA? Yes. Si Cocoy Villamin kasi, umappear yung pangalan niya both sa OBP at saka sa DepEd. So dito, lumabas dito sa PSA na hindi rin nag-i-exist sa birth, sa marriage, at saka sa death, si Cocoy Villamin. So yung 677, DepEd and OVP rin yun, sir? Hindi. Yung 677, DepEd alone. Iba pa yung sa OVP. And then magkano, sir, itong napunta sa 405 na walang records with the PSA? Magkano yung total confidential? In terms of amount? Yes, sir. Hindi ko na-compute eh. Hindi ako aware. Ang pina-check lang namin is yung names. Pina-verify lang kasi namin yung mga pangalan pa. Okay. Pero gusto ko lang idagdag. Yung amount in question really is 612.5 million. 612.5 both OBP and DepEd. Insofar as DepEd is concerned, 112.5 million. Thank you. Mela from PTV4. Sir, just to clarify, kasi yung una nating nasabi, 677. So yung 133 po ba? I mean, the rest ng, kung 405 ay nakita natin na walang record, na sabi nyo nga po kanina non-existent, yung the rest po ba, ibig sabihin may record naman po sila? May record pero maraming kapangalan. Like yung iba, 5, may 10, may maraming pangalan. And sir, last na from my end, kung pagsasamahin yung mga pangalan na nakalap natin sa acknowledgement receipts ng OVP at DepEd, ilan po yun overall? Ilan po yung hinihintay nating verification from PSA mula naman sa side po ng OVP? Ang OVP, if I'm not mistaken, parang 2,000 ata yun eh. Kung hindi po ako nagkakamali. I will have to check and double check. Double check ko yung sa OVP. So sa ngayon may nasa 2,000 names pa na Mas under malaki kasi verification. yung budget ng OVP eh. That is 500 million eh. So kaya mas marami yung pangalan sa OVP. Sandro Ochona from Billionaire TV, then Big Sumintak from Net25. Sir, may mga nabanggit kaninang kaso, malversation, bribery, plunder. Ito na po ba yung lalamanin ng partial committee report natin na ikakaso or i-recommend from other government agencies na ikaso kay VP? Well, pag-uusapan pa namin, but ito yung mga nakita namin na mga possible violation in the course of the hearing. Possible violation? Pero kayo po magre-recommend nito or paano po yung process? Siguro kung hindi kami mag-i-issue ng partial committee report, yun ang magiging laman ng committee report namin sa dulo once pag nag-conclude na po yung ating committee hearing. Okay, so Ito yung pang KVP. opo, ilan po yung kay VP? Ano po yung mga kaso specifically for VP? Wala pang specific kasi ang kanya-kanyang ano po yan recommendation ng mga members sa kanila, ito yung mga observation nila. So as to the final details, hindi pa po namin pina-finalize. Pero ito yung mga nakitang mga violation. Sir, last na lang, mga kailan kaya natin i-expect yung partial or yung committee report? Next year na, sir? O kaya this year? Most probably, baka next year na yan. Mga next year na yan. Opo. Big Sumintak. Sir, Chairman Chua,
clarification lang. Since the investigation of the House Committee on Good Government and Public Accountability is not yet terminated, but you intend to release a partial report, especially on the investigation doon sa Confidential and Intelligence Fund ng Vice President. So, may we know kung kaya kayo nag-release ba ng partial summary report or summary report so that this report can be used by the House Committee on Justice regarding the impeachment case by the Vice President Sara Duterte? Well, actually, year-ender to parang summary Ito muna yung summary kung what happened in the past 7 hearings, what transpired, at kung ano yung mga nakikita namin na violation. At kung ano yung mga laws na propose namin. Dahil, di ba, yun naman ang lagi nilang kino-question kung bakit this is in aid of legislation, asan yung mga batas. So, ito yung mga batas na nakikita namin. And in fact, kanina, meron na naman kaming nakita na naman na additional. Like, for example, yun dun sa yun dun sa yung sa ng pagselyo, 'di ba kino-question kasi nila na baka mamaya gumagamit daw ng mga pseudonym dahil confidential nga daw po 'yan. So nakita namin na dapat ilagay na rin para mas clear doon sa mismong Joint Circular 2015. Magiging part din ng recommendation namin 'yan na kailangan it should bear the true identity or name. Idadagdag ko lang po, no? Actually, one of the reasons why ang ating chairman is nagkaroon kami ngayon ng summary report is precisely also because there are filing of impeachment complaints. Now, we would not at any rate or at any way preempt whatever is the decision or how the Committee on Justice would appreciate these complaints. Kaya nagkataon lang talaga na may nag-file ng complaint at may re-refer na nga sa Committee on Justice. I think part of the committee's way of respecting what's going to be how the Committee on Justice will proceed and will approach the impeachment complaints is to summarize what we have discussed for the past 8 committee hearings. Sir, one last from my end. So, meaning to say, it can be used by the Justice Committee in the determination of forms and substance of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, because in your hearing, lumabas din yung bribery, graft, and corruption, which includes in the impeachment case filed against the Vice President. Yung mga final pong impeachment complaint, if I'm not mistaken, marami rin naman po kinuha nila dito sa committee hearing namin So, to answer your question, it will not prevent them from getting information, mga recommendation dito po sa aming committee hearing. Idadagdag ko lang, no. Balikan po natin yung kasagutan po namin kanina na that would depend on how the Committee on Justice approach the complaint. So, yung committee hearings naman po natin, it's a public record. It's being televised and being streamlined all over different social media platforms. So, I guess a way of really allowing kayong sa aking consideration, for my personal take on this is to allow the complaint, the impeachment complaint, referred to the Committee on Justice to have its way, how they would discuss that. Kaya nga po tayo ngayon nag-summarize is para hindi parallel while dinidiscuss natin yung mga issues, may mga katanungan tayo, at the same time doon sa kabilang kwarto ay nagdi-discuss sila ng impeachment complaint. I mean, that would, to me, that would certainly be something that should raise an eyebrow para sa akin. So just to be more circumspect in terms of allowing other committees to do its job, mas magandang i-summarize na lang natin kung anong napag-usapan. Thank you. Rosalie Cas from UNTV, then followed by Dwight De Leon from Rappler.
Good afternoon po. Question po from our desk. Kasi last meeting po ng inyo pong committee, dumalo po si Vice President Sara Duterte at nag-take ng oath. So may chance po na i-clarify, tanungin ng komite ang Vice Presidente sa mga alegasyon laban sa paggamit niya ng confidential funds as well as ng DepEd. Pero walang pagtatanong na nangyari kay VP Duterte last hearing. Bakit po ganun? Well, actually, may mga magtatanong supposedly sa kanya, but unfortunately, nagkaroon po ng incident kay Gina Acosta. Kasi yung mga congressman na nando doon, nakapokus muna sila doon sa mga SDO na umattend. So, siguro kung medyo natagalan pa, pupunta talaga kay BP Sara. Hindi po ba siya waste opportunity? Kasi early in the morning, if I'm not mistaken, in the afternoon hanggang gabi, present po si VP Duterte as well as the security officers po na kung saan dumaan yun pong confidential funds. Pero hindi sila natanong about dun sa mga allegations ng irregularities. Hindi po naman, dahil nilay muna yung predicate dun sa mga SDO, yun ang pinaka-importante munang tinanong eh. But unfortunately, nagkaroon nga tayo ng emergency situation, kaya po hindi po nakaabot kay BP Sara. Last na lang po on my part, yung pong inisa-isang mga kaso of legal liabilities, probable or possible legal liabilities, inisa-isa na po ba ito dahil may sapat ng batayan na nakita yun pong inyo pong komite para magsampa or mag-recommend ng charges to file against the key officials of OVP at DepEd under VP Duterte? Based po sa 7th hearing na nangyari sa atin, ito po yung mga recommendation ng mga member na nakikita po nila na possible violation na nangyari po sa mga paggamit po ng confidential fund. Thank you po. Thank you, Dwight. Good afternoon po. Clarify lang po, Chair. Yung legal liabilities, potential legal liabilities raised, stand ba siya ng committee as a whole and it's just that it's not yet final dahil potential pa lang, or is it just the stand of individual members? Kasi sir, there seems to be a system in the way it was presented, organized, parang bawat lawmaker may nakatoka sa kanya, ikaw di-discuss ng bribery, ikaw magdi-discuss ng malversation. It seemed like there was a system in the way it was presented. So parang group presentation siya by the Committee of Good Government. Ito po kasi nung nag-discuss po kami, ito yung mga stand ng mga individual. May kanya-kanyang observation po yan. And we have to realize na ilan po din sa mga lawmakers are lawyers. So ito po yung mga, and then they agree. So ito naman for purposes of wrapping up, ito pong year-ender natin. But insofar as yung final committee report, pag-uusapan pa uli yun. But basically, ito po yung nakikita at mga recommendation ng mga individual members ng committee. In addition to that, we're talking of not just simple resolution. This involves the second highest official in the land. And it involves quite a number of millions of pesos, hundreds of millions of pesos. So kailangan meticuloso yung approach natin. Hindi ho ito yung ordinary lang ng inquiry. No, ito ay isang mataas na pinuno ng ating bansa, very popular. So kailangan, once we lay down the predicate and once we formulate our own questions, yung tumbok na dapat malaman ng tao. And number two, like sa akin, sa case ko, I particularly was more interested in knowing how the confidential funds were being spent. So sabi ko nga, confidential fund is not intrinsically evil. It is how you utilize that makes it, questionable. So pupunta ako doon sa ARs. So ayun talaga yung interest ko kung ano yung mga discrepancies in the ARs. As to the other congressmen, members ng committee, meron din silang sariling mga interest. So, before kami pupunta doon at baka hindi ma-juggle up yung lahat ng information, nag-uusap-usap talaga kami kung what are the parameters ng bawat issue para maganda
ang pagkaintindi ng ating taong bayan. Dahil hindi ho ito ordinaryong tao ang pinag-uusapan natin dito at hindi ho ito ordinaryo at mababa lang yung amount ng pinag-uusapan natin. And number 3, to your question, hindi po ito officially na stand ng komite with due respect to our chairman. These are individual observations of each of our committee members. Ano lang po yung specific timeline kung kailan natin balak tapusin yung pag-iimbestiga ng committee? Parang bago ba mag-campaign period? Are you eyeing na sana magkaroon na ng final committee report? Ano po yung tinitingnan nating parang siguro hard deadline for the committee? Sa totoo lang, nung nag-usap-usap po yung mga miyembro, may mga nag-raise po kasi ng question na ang naging ugat po ng lahat ng ito ay kung hindi po natin, baka makalimutan po natin, based dun sa privilege speech ni Congressman Valeriano tsaka dun sa manifestation ni Kong Jinky. Dun sa manifestation po ni Kong Jinky, it involves yung DepEd Fund, kasama po dito yung yung sa computerization, yung hindi po na i-deliver. So may mga miyembro po na nag-raise ng question na bakit yun hindi tinakel. Why focus only sa confidential fund? So kaya hindi po kami nakapag-come up ng final committee report dahil nga po gusto po ng ibang miyembro na pati yung iba masolusyonan nang sa ganun kung may mga kinakailangan din pong batas na dapat kaming maipasa, yung mga miyembro, dapat maaktuhan. Otherwise, kasi sa totoo lang, daang-daang milyon din ang nagastos doon sa mga computer. So baka mamaya, bakit nangyari yung ganong sitwasyon? So hindi po masyadong nagdwell sa ibang mga issues. Masyado pong na-focus dito lang sa isang item lamang. Kaya yung iba po, gusto nila na pati yun ay mapag-usapan din sa ganun, makita kung ano naging problema. Pero kung ano yung parang kung may deadline lang. Kasi pag nag-break kayo ng February, yung balik nyo na after the elections. Tapos, syempre mag-expire yung term nyo by end of June. Siguro sa susunod na mag-meeting kami, ipa-finalize namin kung ano po talaga ang nais ng mga miyembro. Kasi syempre, you have to consider yung lahat ng mga opinion ng mga miyembro mo So, kailangan we have to come up. Otherwise, kung may mga miyembro na hindi rin naman ayaw pa na matapos, o kagaya kanina, si Congresswoman Franz Castro, tinatanong bakit yung dalawang hindi kino-question. So, may mga ganitong issue So, hindi naman po pwedeng desisyonan lang ng chairman lahat yan. So, kailangan lahat yan, siyempre, i-consider mo lahat ng mga opinion at mga insights ng iyong mga miyembro. Thank you po. Thank you. Let us hear the next questions from Lenes Capanti of GMA Online, followed by Kat Porbes of Radyo Pilipinas. Sir, good afternoon po. Sir, kasi yung filing of criminal charges and impeachment, magkaiba yung punishment nun Impeachment, removal, criminal charges, may kulong. Mabibigat yung mga kaninang nabanggit. So, my question is, what is the likelihood of the House panel recommending the filing of criminal charges against the Vice President and her subordinates regarding this confidential fund controversy? Ano yung likelihood, sir, na magfa-file kayo magre-recommend kayo ng filing of criminal charges against her and her subordinates? Like, give me a specific, 90%, 80%, No, we 50%? cannot, I'm sorry, but we cannot give you the exact, on how to guarantee. These are all part of the recommendation. What I probably, with all due respect to the chairman, sabi nga niya, this will be decided by all the committee, by the entire committee, all members. I think yung mga nakita po natin na mga violations and mga possible na mga criminal acts, probably the committee can come up with a recommendation to propose to yung mga appropriate agencies of the government to pursue their own investigation. Our task here is in aid of legislation. When it comes to pursuing those kinds of alleged violations or crimes,
I guess what the committee can do is to propose to these agencies to continue on, proceed with the investigation because there's already an initial na nakuha na based from the information that we gathered from a resource person. So I think with all due respect kay Chairman Joel Chua, yun po yung magiging recommendation probably ng committee na yun. Committee na ito. And in addition to that, no, meron pa naman kaming isang meeting na kung saan kami lang po yun, mga miyembro. So, ang isa po sa mga, kasi let us be reminded the number one objective of this hearing is in aid of legislation. So, yun naman talaga yung number one na naging objective natin. So, insofar as yung mga ibang recommendation is concerned, pag-uusapan din po yan. And then we will let the proper agencies na kasi yun naman talaga yung hindi naman po namin task na maglitis. Thank you. Kat Porbes. Ay, good afternoon po, Kongs. So, since hindi pa naman po kinlose itong committee hearing po, may chance pa rin po ba tayo na imbitahin si Vice President Sara Duterte dun sa iba pa pong mga issue na tatalakayin? Pwede po. Pag talagang kinailangan, talagang iimbitahin din po siya. Pero sir, kunyari po, ibang topic na po, pero willing po siya na balikan yun sa confidential funds at sumagot. Pagbibigyan niyo po ba siya? Pagdating sa confidential fund? Kung meron siguro na, dapat sagutin niya yun dun sa proper forum. Dahil I think kung inirefer na po yung impeachment niya, nirefer po sa Committee on Justice, I think that is the proper forum para yun sagutin. Ed Sarto from DZME. Good afternoon po, Kong Chairman Chua and Congressman Adjong. Sir, clarification lang. Can we get a categorical answer? Kasi puro parang ang dating is once na nag-start na ang impeachment hearing, whether in the Committee on Justice or in the impeachment court kung makakadiretso na doon, are you going to stop the investigation of good government and public accountability to give way either sa Committee on Justice or sa impeachment court? Hindi po. Kasi po ang in-stop lang po namin is yung confidential fund . But insofar as the other fund is concerned, kasi kung kagaya po ng binanggit ko kanina, nag-emanate po ito dun sa manifestation ni Congresswoman Jinky at saka ni Congressman Valeriano. But yung kanila pong manifestation at yung kanila pong privilege speech ay hindi po nakatali lamang sa confidential fund. Confidential fund is just part of the manifestation and the privilege speech. Kaya nga yun po yung kino-question ng ibang mga miyembro na bakit tayo hihinto, meron pa namang ibang issue other than confidential fund. But the main character, sir, doon sa iniimbestigahan ninyo ay haharap sa impeachment court. Tama po. Pero kagaya po ng tinanong kanina, kung yung sa ibang issue naman po ay siya rin po ang involved. Kasi at the end of the day, kagaya po ng sa DepEd, yung sa computer, di po ba time din po niya yon? Part din po yun nung manifestation ni Congresswoman Jinky. So, doon po haharap. Kung kinakailangan po siya ipatawag doon, ipapatawag din po natin siya doon. Okay, sir. Thank you po. If there are no further questions from our media friends, we will conclude this press conference.